Attention mga Filipino senior citizen, pagkatapos mag-register sa NCSC database, ano na nga ba ang gagawin? Kailan ito magiging epektibo ang pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng NCSC? Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Isa pong katanungan mula na naman sa ating Facebook Messenger page mula po sa Tanay Rizal, hinggil nga po dito sa NCSC registration, kung kailan nga po ba epektibo once na tapos na mag-register sa NCSC. Yan po ang katanungan na ating sasagutin mamaya-maya. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo na ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Isang katanungan na naman po ang ating bigyang daan at kasagutan mula sa ating Facebook page Messenger. Ito pong katanungan na ito ay nagmula kay Ma'am Beata Orsowa na nagmula po sa Tanay Rizal. Tinatanong po ni Ma'am Beata Orsowa na matapos siyang mag-register sa NCSC database, kailan nga po daw magiging epektibo? Ibig sabihin, magiging kapaki-pakinabang ang pagiging rehistrado sa NCSC database sa pamamagitan po ng pagtanggap ng iba't ibang benepisyo gaya ng pensyon na sa ilalim po ng NCSC. So, para po sa kaalaman ng lahat, no, sapagkat ngayon nasa mahigit 6 million na po, no, 6.3 million na po ang nakarehistro sa NCSC database. So, once kasi nga na matapos kayo sa registration sa NCSC, magkakaroon po kayo ng RRN or Registration Reference Number. So, yung RRN na yon ay dapat ninyo iyong iingatan, no? Mas maigi po na isulat nyo po sa inyong notebook, no, o screenshot sa cellphone, nang sa ganun po ay hindi po yun mawawala, no? Para po magagamit natin yan kung tayo ay mag-verify sa registration ng NCSC o di kaya po kung hahanapan tayo ng RRN, no, once na magiging effective na po yung transition from DSWD to NCSC. So sa katanungan mo po, Ma'am Beata Orsowa, no, kung kailan po magiging epektibo ang mga benepisyo sa pagiging rehistrado sa NCSC database, atin po yung i-expect, no, atin po yung aasahan next year, no, susunod na taon, atin po yung aasahan na magkakaroon na ng transition mula DSWD to NCSC. Hindi kasi maipapatupad pa, no, yung mga benepisyo sa ilalim ng NCSC kasi sa ngayon nasa DSWD pa ang pangangalaga ng ating mga senior citizen. So, sinasabi naman ng batas na dapat talaga magkakaroon ng transition o paglilipat ng pamamahala mula DSWD to NCSC. And next year po atin yung aasahan. Sa ngayon kasi, no, mga Filipino senior citizens, sa ngayon kasi po ay hindi pa tapos ang 90-day suspension order ng NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano. No, I think magdadalawang buwan pa ang suspension order. Hindi pa ito matapos, no? By next year, by next month pa po matapos ang 90-day suspension order, no? Dahil nga po sa reklamo, no, ng ating mga NCSC Commissioner laban sa NCSC Chairman na si Attorney Franklin Quijano, no, na may kinalaman po sa yung pagpapabaya sa tungkulin, no, at iba pang mga akusasyon laban sa kanya. So, atin muna yung tatapusin, abangan natin, no, mga second week of September siguro may matatapos na ang investigation at ang suspension order. So let's see, titingnan natin kung makakabalik sa pwesto itong si
Attorney Franklin Quijano as NCSC Chairman o di kaya ano po ba ang resulta sa investigasyon. So nasa huling quarter na kasi tayo ngayon ng 2024 kasi magsi-September na tayo, no? September 1 na tayo ngayong linggo. So, nagkakaroon na din po ng budget deliberation and budget allocation for 2025 national budget. At kasama na nga po ang ating mga senior citizen sa pinaglaanan ng national budget, no? Kasama ang ayuda ng ating mga senior citizen, no? At iba pang mga benepisyo ninyo mga ka-vlogs, no? Kabilang yung social pension na 1,000 piso bawat buwan at yung 10,000 piso na cash incentives para po sa may edad 80, 85, 90 at 95 years old. So lahat po yon next year po magsisimula, no? Anyway, the social pension is continuous pa rin yan, no? By next year. So sa katanungan po talaga na sa mga nakarehistro na sa NCSC database, as long as meron na po kayong registration reference number or RRN mga ka-vlogs, ay pasok na po ang inyong registration, pasok na po ang inyong mga personal information sa database ng NCSC. Yan, isa po kayo sa magkakaroon po ng benepisyo gaya ng pensyon, ng mga cash incentives, cash gift, yung long-term plan ng NCSC na pabahay or housing para sa mga retired senior citizen, no? At yung universal health coverage, no? Mga insurance plan for our senior citizen. Isa din po kayo sa makakabenepisyo doon mga ka-vlogs. So, muli po, ang lahat ng mga Filipino senior citizen, may pera or wala, mayaman or mahirap, merong pensyon or wala, na magrehistro na po kayo sa NCSC database. Ang website po ay ang www.ncsc.gov.ph. Sa ngayon po, nasa mahigit 6 million na po ang nakarehistro, no? Target po ng NCSC na iparehistro ang nasa 12 million na mga senior citizen. Kasama na po yan lahat, no? Sinabi ko na kanina, may pension or wala, no? Indigent or hindi, lahat po kasama dyan sa 12 million na dapat magparehistro sa NCSC at database. Ulitin ko po, ang website ay ang www.ncsc.gov.ph. Kaya naman po, Ma'am Beata Orsowa, all the way from Tanay, Rizal, ingatan nyo po yung RRN nyo, no? Yung registration reference number nyo, and atin pong aasahan by next year, no, na magsisimula na po ang operasyon ng NCSC sa pangangalaga sa benepisyo ng ating mga Filipino senior citizen. Ang importante ngayon ay rehistrado ka na at may RRN ka na. Ha, Ma'am Beata Orsowa? Sa mga taga-Tanay, Rizal, hello po sa inyo, shoutout sa inyo. Kumusta kayo dyan? No? Mag-ingat kayo dyan mga ka-vlogs. At sana'y nabigyan natin ng kasagutan, no, linaw ng inyong katanungan, Ma'am Beata Orsowa. Kayo din mga ka-vlogs, kung meron kayong mga katanungan, maaari kayong mag-message sa aking official Facebook page, no? Ang link po ng aking Facebook page, i-check nyo po sa description ng video na to, no? Andyan po nakalagay ang ating official Facebook page. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa mga benepisyo sa pagiging Filipino senior citizen. Bago ka matapos sa video na to, kung nais nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gustong maging miyembro, ayan po ang ating join button. Mamili kayo ng mga perks na gusto nyo mga ka-vlogs. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo ding i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Tipawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.